3 taon akong naging anino sa sarili kong bahay. Ibinigay ang lahat, ngunit itinapon na parang basahang marumi. Ngayong gabi, ang 6 na credit card na bumubuhay sa inyong karangyaan ay puputulin ko. Ang penthouse na tinutuluyan ninyo? Sa akin iyan. Handa na ba kayong matulog sa kalsada? Ang dating martir na si Sofia, tapos na sa inyo. Ngayon, mararanasan ninyo ang bagsik ng katotohanan. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Huwag kang mag-alala, Mama. Pipirma rin sa waiver si Sofia. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya rito, at higit sa lahat, wala na siyang kwenta sa paningin ko. Nakakasawa na ang pagmumukha niyang laging mukhang pagod. Tumigil ang mundo ni Sofia sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan. Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyam na tono ni Marco ay tila isang patalim na dumaan sa kanyang pandinig. Hindi ito ang boses ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan. Ito ang boses ng isang estranghero na tila diring-diri sa mismong pagkatao niya. Dahan-dahang napatingin si Sofia sa kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob niyon ay ang isang mamahaling relos na matagal niyang pinag-ipunan mula sa kanyang lihim na allowance. Isang regalo para sa kanilang 3 anibersaryo na ipagdiriwang sana nila ngayong gabi. Upang mabili iyon, nagkunwari siyang nagtitipid sa pagkain at naglalakad na lamang pauwi. Lahat ay para lamang makita ang nangiti sa mga labi ni Marco. Sa kusina, nakahanda na rin ang paboritong beef caldereta ng asawa na 3 oras niyang masusing niluto habang tinitiis ang init ng kalan at ang hapdi ng mga sugat sa kanyang daliri mula sa paghihiwa ng mga rekado. Tama ka, anak. Sagot naman ng kanyang biyenan na si Doña Elvira na may kasamang mahinhin ngunit nakakangilong tawa. Masyado siyang naging kampante sa bahay na ito. Akala yata niya ay sapat na ang pagiging mabuting asawa. Hindi niya alam na ang isang tulad mo, Marco, ay nangangailangan ng babaeng kayang makipagsabayan sa iyong estado. Hindi isang yaya na ang amoy ay laging bawang at sibuyas. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng bigat ang kahon sa kamay ni Sophie. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakripisyong ginawa niya sa loob ng 3 taon para itago ang kanyang tunay na yaman at mamuhay bilang isang simpleng may bahay, ay biglang naglaho. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging narinig niya ay ang sariling tibok ng puso na unti-unting tumitigas, tila nagiging bato sa gitna ng nagbabagang galit. Ang mga pangungutya ng kanyang biyenan at ang pagtataksil ng kanyang asawa ay nagsilbing salamin sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang Sofia na nakayuuko. Ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo para lamang pasayahin ang mga taong wala namang pagpapahalaga sa kanya. Ang kanyang mga sakripisyo na inakala niyang pundasyon ng kanilang tahanan ay naging basura lamang sa paningin ng mga taong pinakain niya ng sarili niyang dugo at pawis. Dahan-dahang napaatras si Sofia mula sa pintuan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa isang bangungot na itinuring niyang pangarap. Wala siyang naramdamang luha, kundi isang tuyot na lalamunan at ang pait ng katotohanan. Tumingin siya sa bintana kung saan nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ang bawat patak ay tila sumasabay sa pagguho ng kanyang lumang pagkatao. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan habang sila ay nagpapakasasa sa init ng bahay na ako naman ang nagbabayad? Humigpit ang kapit ni Sofia sa kanyang cellphone. Sa loob ng 3 taon, ang mga contacts sa kanyang telepono ay limitado lamang sa mga tindero sa palengke at mga utility bills. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numerong magbabalik sa kanya sa trono na matagal na niyang tinalikuran. Muli niyang tiningnan ang pinto ng silid-aklatan kung saan nagpapatuloy ang tawanan ni Marco at Elvira. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ang Sofia na kilala nila, ang Sofia na sunod-sunuran at martir, ay pumanaw na kasabay ng mga salitang narinig niya kanina. Nanginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang screen. Ang bawat dial tone ay tila isang kampanang nagbabadya ng malaking pagbabago. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang sugatang asawa, kundi ang boses ng isang tagapagmana na handang bawiin ang lahat. Papa, sunduin niyo na ako. Tapos na ang laro. Sa labas, ang kulog ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paniningil. Isinilid niya ang mamahaling relos sa kanyang bulsa, hindi na bilang regalo, kundi bilang paalala ng huling sentimo na kinuha sa kanya ng pamilyang ito. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng penthouse, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad. Hindi na siya lilingon pa. Sa likod niya, ang amoy ng beef caldereta ay unti-unting nanunuot sa buong bahay. Ang huling hapunan na hindi kailanman matitikman ng mga taong nagtapon sa kanya sa kawalan. Sinuong ni Sofia ang dilim ng koridor. Bitbit ang isang lihim na sa loob ng ilang oras ay magiging mitya ng pagsabog ng buong mundo ni Marco. Ang lahat ng credit card, ang lahat ng ari-arian, at ang mismong hininga ng kanilang marangyang buhay ay nakatali sa isang pangalan na kinalimutan na nila. Sofia, ang pangalang sa madaling araw ay magiging simbolo ng kanilang pagkagunaw. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapanggap ay hindi ang pagsisinungaling sa iba, kundi ang panonood sa sarili mong unti-unting mamatay sa harap ng mga taong akala mo ay mahal mo. Habang nakaupo ako sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa madilim na sulok ng kalsada, malayo sa marangyang penthouse na itinuring kong kulungan, naramdaman ko ang kakaibang bigat ng hangin. Sa harap ko ay si Attorney Santillan, ang matapat na kanang kamay ng aking ama sa loob ng 2 dekada. Ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala, ngunit ang mga dokumentong inilapag niya sa aking kandungan ay mas matalim pa kaysa sa anumang sandata. Narito ang lahat ng ebidensya, Senyora Sofia. Mahina ngunit matatag na sabi ni Attorney Santillan. Hindi lamang pangangalo niya ang ginagawa ni Marco. Sa loob ng 2 taon, unti-unti niyang inililipat ang mga pondo mula sa iyong trust fund patungo sa isang shell company na nakapangalan sa isang babaeng nagngangalang Claire. Akala niya ay hindi mo napapansin dahil ang mga dokumento ay dumaan sa mga pekeng pirma. Hinaplos ko ang mga papel, ang bawat numero, ang bawat pirma na ginaya-ang sa akin ay tila mga linta na sumipsip sa aking pagkatao. Habang ako ay nagtitiis na maglaban ng kanyang mga barong gamit ang sarili kong mga kamay upang makatipid sa kuryente, abala naman pala siya sa paglulustay ng pera ng aking pamilya para sa ibang babae. Naramdaman ko ang isang mapait na tawa na gustong kumawala sa aking lalamunan. Ngunit ang nanatili lamang ay ang malamig na determinasyon. Ang mga luha ko ay natuyo na kagabi. Ang natitira na lang ay ang apoy ng paghihiganti na dahan-dahang nagliliyab sa aking dibdib. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles para sa annulment, attorney. Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga nanunuyan na mata. Ngunit wag muna ngayon. Gusto kong panoorin silang bumagsak mula sa pinakamataas na pedestal na tinayuan nila gamit ang aking pera. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng kalsada bago nila malaman kung sino talaga ang kinalaban nila. Pag-uwi ko sa penthouse, ang bango ng mamahaling pabango na hindi akin ay sumalubong sa akin sa may pintuan. Naroon si Marco, nakahilig sa sofa, abang tinitingnan ang kanyang bagong cellphone. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pagkairita. Tila ba ang presensya ko ay isang dumi na nakakasira sa kanyang magandang tanawin. Saan ka galing, Sofia? Ang dumi-dumi ng suot mo. Nakakahiya. Kung may makakita sa iyong mga kasamahan ko sa negosyo. Bulyaw niya nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata.
Hindi ako sumagot ng pabalang. Sa halip, lumapit ako at inilapag ang kanyang tsaa sa lamesa. Pinagmasdan ko ang aking singsing sa kasal, isang piraso ng ginto na dati ay simbolo ng aking pangarap, ngunit ngayon ay tila isang tanikala na lamang ng kahapon. Hinawakan ko ang malamig na metal at naramdaman ang gasgas niyon mula sa mga taon ng pagtatrabaho ko sa kusina. Ang pagkilala na ang bawat galos sa aking kamay ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga sugat mula sa isang digmaan na ako ang huling tatayo. Pasensya na, Marco. Marami lang akong inasikaso. Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay sapat na upang hindi siya maghinala, ngunit sapat din ang lamig nito upang magbigay ng babala na hindi niya naintindihan. Lumabas mula sa silid si Doña Elvira. Suot ang kanyang mamahaling robe na binili ko noong nakaraang Pasko. Sofia, bakit ang tabang ng niluto mong hapunan kanina? Wala ka na talagang silbi sa bahay na ito. Kung hindi dahil sa anak ko, baka namumulot ka na ng basura sa kalsada. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Sa loob-loob ko, gusto kong isumbat na ang bawat hibla ng robe na suot niya at ang bawat butil ng kanin na kinain niya ay galing sa aking bulsa. Ngunit nanatili akong tahimik. Mas matamis ang tagumpay kung ang kalaban ay kampante sa kanilang maling akala. Ang kanilang utang na loob ay hindi sa akin nakatali, kundi sa kasakiman na silang dalawa mismo ang bumuo. Hayaan mo, Mama, sabi ni Marco habang tumatayo at lumalapit sa akin. May inilapag siyang isang folder sa harap ko. Kailangan mong pirmahan ito, Sofia. Para ito sa bago kong business venture, kailangan ng waiver mo bilang asawa ko para ma-release ang loan sa bangko. Tumingin ako sa folder. Alam ko kung ano yon. Ito ang huling hakbang niya para tuluyang makuha ang kontrol sa penthouse na ito at ilipat ito sa pangalan ni Claire. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa excitement. Akala niya ay ito na ang huling pako sa aking kabaong. Hindi niya alam. Ito na ang mitya na sisira sa lahat ng kanyang itinayo. Kinuha ko ang panulat. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa magiging resulta ng aking susunod na hakbang. Pinagmasdan ko ang blangkong linya kung saan dapat ay naroon ang aking pirma. Ang misteryong nakatago sa likod ng mga dokumentong ito ay mas malalim pa sa inaakala niya. May isang maliit na detalye sa sulok ng papel na hindi napansin ni Marco. Isang maliit na marka na tanging ang mga taong may kinalaman sa legal na aspeto ng aking pamilya ang nakakaalam. Sigurado ka bang ito ang gusto mo, Marco? Tanong ko habang dahan-dahang inilalapit ang dulo ng panulat sa papel. Huwag ka nang maraming tanong, Sofia. Pirmahan mo na lang kung ayaw mong masaktan. Banta niya, ang kanyang tunay na kulay ay tuluyan ng lumabas sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Ibinaba ko ang panulat nang hindi mo na pumipirma. Tumingin ako sa kanya. Sa mga matang dati ay puno ng paghanga, ngunit ngayon ay puno na ng puot. Ang cliffhanger ng aming buhay ay narito na. Ang sandali kung saan ang bawat desisyon ay may katumbas na pagkagunaw. Pipirmahan ko ito. Bulong ko. Ngunit sa isang kondisyon. Napatigil si Marco. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagtataka. Sa kabilang silid, narinig ko ang mahinang tunog ng isang cellphone na nagriring. Isang tawag na alam kong magbabago sa takbo ng gabi na ito. Isang tawag na hindi niya inaasahan. Mula sa isang taong dapat ay matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng aking bulsa ay tila isang matamis na himig sa aking pandinig. Transaction declined. Isang maikling mensahe, ngunit sapat na upang gumuho ang mundo ng mga taong nagnakaw ng aking katahimikan. Habang nakaupo ako sa isang sulok ng mamahaling coffee shop sa loob ng Rockwell, tanaw ko mula sa malayo ang aking hipag na si Bianca at ang aking biyenan na si Doña Elvira.
Naroon sila sa harap ng isang sikat na botika ng mga designer bags. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamayabang habang nakapaligid sa kanila ang mga kaibigan nilang kasing mapagkunwari rin nila. Hawak ni Bianca ang isang kulay pulang bag na nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Isang halaga na katumbas na ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng ilang taon. Ngunit para sa kanila, bariya lang ito dahil akala nila ay kaban ng yaman ni Marco ang kanilang ginagastos. "I'll take this one and that one too." Rinig kong sabi ni Bianca sa sales lady. Ang kanyang boses ay sadyang nilakasan para marinig ng lahat. "My brother just got a huge bonus. Alam niyo naman, he's the top executive in his field. Maliit na bagay lang ito para sa pamilya namin." Ngumiti ako ng mapait habang hinihigop ang aking kape. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang lahat ng gabing tiniis ko ang gutom para lamang matiyak na may sapat na pondo ang mga card na yon. Ang bawat sentimong nasa likod ng mga plastic na card na yon ay galing sa pawis ng aking ama at sa aking sariling pagtitipid. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay tinapos ko na. Nagsimulang kumilos ang sales lady. Inabot ni Bianca ang unang card, ang kulay itim na credit card na ako mismo ang kumuha para sa kanya bilang regalo sa kanyang kaarawan noon. Ipinasok ito sa makina. Pagkalipas ng ilang segundo, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng sales lady. Magalang siyang umiling. "I'm sorry, ma'am, but the transaction was declined. Baka po may problema sa bank server ninyo?" Mahinahon itong paliwanag. Tumawa ng pilit si Bianca. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamula. "Impossible. Baka sira lang ang machine nyo. Try this one." Inabot niya ang pangalawang card. Declined. Pangatlo. Declined. Hanggang sa marating niya ang pang-anim na card. Ang katahimikang namayani sa paligid nila ay tila isang mabigat na kumot. Ang mga kaibigan ni Bianca ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Si Doña Elvira naman ay tila nawalan ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang kanyang mamahaling pitaka para maghanap ng cash. Ngunit alam kong wala siyang makukuha roon. Ang makita ang pagkadurog ng kanilang pekeng dangal sa harap ng maraming tao. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay tila isang sampal sa kanilang mga pisngi. Ang pulang bag na kanina lang ay hawak ni Bianca ng may pagmamalaki ay dahan-dahang kinuha ng sales lady at ibinalik sa estante. Ang tunog ng pag-atras ng mga tao sa paligid nila ay tila isang malakas na hiyaw ng katotohanan. "Ma'am, kung wala po kayong ibang paraan ng pagbabayad, kailangan ko na pong ibalik ang mga items na ito," sabi ng sales lady. Ang tono nito ay hindi na kasing galang tulad ng kanina. "How dare you? Do you know who we are?" Sigaw ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kahihiyan, ngunit walang nakinig. Sa mundo ng karangyaan, ang pera ang tanging wika, at sa sandaling iyon, sila ay naging pipi. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso nang makita kong kinuha ni Bianca ang kanyang phone at nagsimulang pindutin ang aking numero. Hinayaan ko itong tumunog. 1, 2, 3. Sa pang-apat na ring, sinagot ko ito ng may pinakamahinahong boses na kaya kong ilabas. "Hello, Bianca? Bakit ka napatawag? May kailangan ka ba?" Tanong ko. Ang boses ko ay tila walang malay sa nangyayari. "Sofia, anong ginawa mo sa mga cards namin? Bakit lahat declined? Pinahiya mo kami sa harap ng mga kaibigan ko. Ayusin mo ito ngayon din, kung hindi malalagot ka kay Marco." Ang bulyaw niya ay dinig hanggang sa kabilang lamesa ng coffee shop. Tumayo ako mula sa aking upuan, dahan-dahang lumabas ng shop at naglakad patungo sa kinaroroonan nila. Habang papalapit ako, nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata nang makita nila akong suot ang isang simpleng puting blusa, ngunit may dalang awtoridad na hindi nila kailanman nakita sa akin. "Sino ito?" Mahinahon kong tanong. Habang nakatingin,
nang diretso sa mga mata ni Bianca. Anong sino ito? Ako ito. Ang hipag mo. Sofia, huwag kang magbiro. Sigaw niya. Ang kanyang lipstick ay medyo kumalat na sa gilid ng kanyang labi dahil sa pawis at nerbiyos. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Pasensya na, pero hindi ako nakikipag-usap sa mga pulubi na nagpapanggap na mayaman gamit ang pera ng ibang tao. At isa pa, ang mga cards na yon ay nakapangalan sa akin. Pinutol ko na ang ugnayan natin, gaya ng pagputol ko sa daloy ng pera nyo. Tila tumigil ang paghinga ni Doña Elvira. Anong sinasabi mo? Kay Marco ang perang yon. Ikaw ang nakikinabang sa amin. Nagkakamali kayo. Bulong ko, sapat na para sila lang ang makarinig. Ang penthouse na tinutuluyan nyo, ang kotseng sinasakyan ni Marco, at ang bawat butil ng kanin na kinakain nyo. Lahat ng yun ay sa akin. At simula sa araw na ito, maghanda na kayong matulog sa ilalim ng tulay dahil wala na kayong matatanggap kahit isang kusing mula sa akin. Tumalikod ako nang hindi naghihintay ng kanilang sagot. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanila ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking madilim na kahapon. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Hindi ito si Bianca o si Elvira. Isang lalaking nakasuit na may dalang isang envelope ang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin na hindi ko inaasahan. Senyora Sofia, may kailangan po kayong malaman tungkol sa totoong nangyari sa kumpanya ng inyong ama. 10 taon na ang nakalilipas. May kinalaman si Marco rito. Napatigil ako. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang bagong uri ng pangamba. Anong misteryo ang itinatago ni Marco sa likod ng kanyang mga kasinungalingan? Habang nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking opisina sa itaas na palapag ng aming family mansion, pinagmamasdan ko ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba. Ang bawat kislap ng ilaw ay tila isang paalala na sa labas ng mundong ito, may mga taong nagdurusa habang ang iba ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Ngayong araw, ang lahat ng itinigas ng ulo ni Marco ay matatapos na. Sa loob ng 3 taon, dinala ko si Marco sa tuktok. Ako ang naging tulay niya sa mga malalaking kliyente. Ako ang nag-ayos ng kanyang mga presentasyon sa gabi habang siya ay natutulog. Ngunit ngayong umaga, sa boardroom ng Salvador Heights Construction, ang kumpanyang akala niya ay dahil sa kanyang talino, kaya umangat, mararanasan niya ang bagsik ng katotohanan. This is the biggest deal of my life, Mama. Narinig kong sabi ni Marco sa kabilang linya ng telepono habang naglalakad siya sa hallway ng kanyang kumpanya. Kasalukuyan akong nakikinig sa pamamagitan ng isang naka-install na device sa kanyang opisina. Kapag napirmahan ko ang kontrata sa Monteverde Group, hindi na natin kailangan ang barya-baryang pondo ni Sofia. Sisiguraduhin kong sa kalsada siya pupulutin pagkatapos nito. Naramdaman ko ang lamig na humaplos sa aking batok. Ang taong ito, na binuo ko mula sa wala, ay nagpaplano na ng aking pagkagunaw habang suot ang suit na ako ang bumili. Pumasok si Marco sa boardroom nang may ngiti sa mga labi, puno ng yabang at kumpiyansa. Naroon ang mga board members, naghihintay sa kinatawan ng Monteverde Group, ang kumpanyang pagmamay-ari ng aking ama. Tumayo ang lahat nang pumasok si Attorney Santillan, bitbit ang isang itim na folder. Ngumiti si Marco at inilahad ang kanyang kamay. Attorney, welcome. Handa na ang lahat ng dokumento. Isang pirma na lang at magsisimula na ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Hindi tinanggap ni Attorney Santillan ang kamay ni Marco. Sa halip, inilapag niya ang folder sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa karera ni Marco. Mr. Salvador, narito ako hindi para pumirma, malamig na sabi ni attorney. Narito ako para ipaalam sa inyo
na ang Monteverde Group ay formal nang pinuputol ang lahat ng ugnayan sa Salvador Heights. Hindi lamang yon, binabawi rin namin ang lahat ng puhunan at kagamitan na ipinahiram namin sa ilalim ng pangalan ng aming lihim na shareholder. Tila nawala ng kulay ang mukha ni Marco. Ang bawat butil ng pawis na namuo sa kanyang noo ay sumasalamin sa takot na unti-unting lumalamon sa kanya. Wait, attorney. There must be a mistake. Sino ang shareholder na sinasabi niyo? I built this company with my own sweat and blood. Isang malakas na tawa ang narinig sa loob ng boardroom mula sa isa sa mga matatandang board members. Sweat and blood, Marco? Ang lahat ng pondo rito ay nanggaling sa trust fund ng iyong asawa. Akala mo ba ay hindi namin alam? Ang bawat materyales, ang bawat sweldo ng mga empleyado, lahat iyan ay galing kay Sofia. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Marco. Sinuntok niya ang lamesa, ngunit ang tanging narinig ay ang mahinang pagalog ng mga baso ng tubig. Nasaan si Sofia? Tawagan niyo ang babaeng iyon. Pagsabihan niyo siyang huwag akong hiyain dito. Kinuha ko ang aking cellphone at dinial ang numero ni Marco. Nakita ko sa monitor ang kanyang pagkataranta nang makita ang aking pangalan sa screen. Sinagot niya ito nang may kasamang mura. Sofia, anong kalokohan ito? Tawagan mo si Attorney Santillan ngayon din. Sabihin mong magpirmahan na kami, kundi sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong sa bahay na ito. Sigaw niya, ang boses niya ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Marco, bulong ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. Ang bahay na sinasabi mo, tapos na ang palugit. Ngayong oras na ito, ang mga gamit niyo ni Mama ay inilalabas na ng mga gwardiya. At tungkol sa kumpanya mo, hindi mo na ito kumpanya simula nang magnakaw ka mula sa akin. Anong pagnanakaw? Pinahiram mo sa akin ang pera. Pinahiram ko, ngunit kinuha mo ng walang paalam para sa ibang babae. Ang lahat ng ebidensya ng paglipat mo ng pondo patungo sa shell company ni Claire ay nasa kamay na ng pulisya, Marco. You're fired, not just from this deal, but from the life you stole from me. Binitawan ko ang tawag. Nakita ko sa screen kung paano dahan-dahang lumuhod si Marco sa sahig ng boardroom habang ang mga board members ay isa-isang tumatayo at iniiwan siya. Ang katahimikan sa silid ay tila isang malaking bigat na dumidiin sa kanyang mga balikat. Ang makita ang taong nagmaliit sa aking pagkatao na tila isang basang sisiw sa gitna ng ulan. Ang kanyang yabang ay naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng pagsisisi. Ngunit alam kong hindi ito dahil sa mahal niya ako, kundi dahil nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa isang lumang litrato namin ni Marco noong bago pa lamang kaming magkasal. Pinunit ko ito sa gitna, eksaktong sa bahagi ng aming mga magkahawak na kamay. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga labi ng isang panaginip na naging bangungot. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Attorney Santillan ay nakabalik na. Senyora, may isa pa po tayong problema. Ang taong nagtip sa atin tungkol sa pagnanakaw ni Marco, natagpuan siyang walang buhay sa kanyang kondo kaninang madaling araw. Tila may mas malalim pang grupo ang gumagalaw sa likod ni Marco. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang aking paghihiganti ay tila nagsisimula pa lamang maging isang mapanganib na laro. Sino ang nasa likod ni Marco? At bakit tila handa silang pumatay para lamang itago ang katotohanan? Lumabas na kayo? Hindi nyo ba narinig? Hindi na inyo ang bahay na ito. Kahit ang hanging nilalanghap ninyo sa loob ng penthouse na ito ay binabayaran ko, kaya wala na kayong karapatang manatili pa rito kahit isang segundo. Malamig ang aking boses habang nakatayo ako sa gitna ng sala. Sa likuran ko ay 3 malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security agency ng aming pamilya. Sa harap ko si Doña Elvira ay tila isang sirang plaka na hindi makapaniwala sa nakikita, habang si Marco ay gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata sa galit at hiya.
Amoy na amoy pa rin sa buong bahay ang beef caldereta na niluto ko kanina. Ang huling hapunan na inakala kong pagsasaluhan namin ng may pagmamahal. Ngayon, ang bango niyon ay tila isang panunuyo sa kanilang mga sikmura na alam kong hindi na matitikman ang karangyaang ito muli. Ang bawat piraso ng mamahaling muebles, ang mga kristal na chandelier na nagkakahalaga ng milyon, at ang mismong marmol na inaapakan nila. Lahat ng yun ay saksi sa bawat mura at pang-aalipusta na ibinato nila sa akin sa loob ng 3 taon. Sofia, nababaliw ka na ba? Asawa mo ako. May karapatan ako sa kalahati ng lahat ng ari-ariang ito. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na humahakbang palapit sa akin. Hinarang siya ng isa sa aking mga bodyguard. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait. Kalahati? Marco, basahin mong mabuti ang marriage contract natin. Ang lahat ng perang pumasok sa pagsasama nating ito ay galing sa aking trust fund sa ilalim ng isang prenuptial agreement na ikaw mismo ang pumirma dahil sa sobrang kumpiyansa mo na hinding-hindi kita iiwan. Ang penthouse na ito, nakapangalan sa korporasyon ng aking ama. You have zero rights, Marco. Zero. Napatakbo si Doña Elvira sa kanyang silid at lumabas na may bitbit na 2 malalaking maleta na puno ng kanyang mga designer clothes at alahas. Hindi mo kami mapapalayas ng ganito na lang. Tatawag ako ng pulis. Magnanakaw ka. Sige, tumawag ka mama. Hamon ko sa kanya. Pero bago mo gawin yon, tingnan mo ang mga resibo ng lahat ng alahas na nasa loob ng maletang iyan. Lahat iyan ay binili gamit ang credit card na nakapangalan sa akin. Ayon sa batas, ako ang legal na nagmamay-ari niyan. Iwanan niyo ang mga alahas na yan sa lamesa o sasampahan ko kayo ng kasong pagnanakaw ngayon din. Nabitawan ni Doña Elvira ang hawak niyang maleta. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bag sa sahig ay tila isang hudyat ng kanilang tuluyang pagkatalo. Namutla ang kanyang mukha, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit na walang mailabas na salita. Ang bawat diamante at ginto na suot niya na dati ay ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan ay naging mga tanikala na nagpapaalala sa kanyang kasakiman. Sofia! Parang awa mo na! Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay basag na. Saan kami pupunta? Gabi na. Wala kaming pera. Wala kaming matutuluyan. Kahit bukas na lang kami umalis. Tumingin ako sa kanya. Sa mga matang dati ay tinitingnan ko ng may labis na pagmamahal. Wala na akong maramdaman kundi isang malalim na kawalan. Hindi ba't yan din ang binalak niyo para sa akin? Ang paalisin ako sa bahay na ito nang walang kahit na ano. Ang itapon ako sa kalsada habang nagpapakasasa kayo sa pera ng pamilya ko? Lumapit ang mga security guard at dahan-dahang kinuha ang mga maleta ni na Elvira at Bianca. Hinayaan ko silang maglabas lamang ng ilang piraso ng damit na halatang luma na at hindi galing sa aking bulsa. Ang bawat hakbang nila patungo sa pintuan ay tila isang paglilinis sa aking tahanan mula sa dumi ng kanilang pagkatao. Ang sandali na ang bawat pang-aapi nila sa akin ay nagbalik sa kanila ng 10 ulit. Habang naglalakad sila palabas ng penthouse, nakita ko ang anino ng kanilang mga balikat na bagsak na bagsak. Wala na ang Doña Elvira na mapangmataas. Wala na ang Marcong, akala mo ay hari ng mundo. Sila ay naging mga estranghero na muling babalik sa putikan na pinagmulan nila. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng penthouse ay tila isang mainit na yakap. Napaupo ako sa sofa. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin dahil sa halong emosyon. Tumingin ako sa paligid ng malawak na sala. Ang lahat ng ito ay akin, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay may kasamang kakaibang pait. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pagkilala na ang 3 taon ng aking buhay ay ibinigay ko sa mga maling tao. Tumayo ako at naglakad
patungo sa kusina. Kinuha ko ang plato ng beef caldereta na hindi na nila matitikman at dahan-dahan itong itinapon sa basurahan. Ang bawat piraso ng karne at sarsa na nahuhulog ay tila pagtatapon ko na rin sa lahat ng alaala namin ni Marco. Tapos na ang yugto ng aking pagiging biktima. Nang bumalik ako sa sala, napansin ko ang isang maliit na sobre na naiwan ni Marco sa ilalim ng lamesa sa kanyang pagmamadali. Dinampot ko ito at binuksan. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng aking ama. Nakausap ang isang lalaking hindi ko kilala. At sa likod nito ay may nakasulat na petsa. Ang araw kung kailan bumagsak ang kumpanya ng aking ama. 10 taon na ang nakalilipas. Isang tanong ang muling gumulo sa aking isipan. Anong kinalaman ni Marco sa trahedya ng aking pamilya noon? At bakit tila matagal na niya akong pinupuntirya bago pa man kami magkakilala? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking muling pagsilang ay hindi lamang pala tungkol sa pagbawi ng aking yaman. Ito ay simula ng pagtuklas sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limit. Huminto ang pamilyar na itim na sasakyan sa harap ng malalaking tarangkahan ng asyenda ng mga Monteverde. Habang unti-unting bumubukas ang mabibigat na bakal na pinto, naramdaman ko ang pag-ihip ng sariwang hangin na may dalang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at matandang kahoy ng pino. Taliwas ito sa kulob at mapait na hangin ng penthouse na naiwan ko, kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng mga panahong ibinaba ko ang aking sarili para lamang mahalin. Dito sa lupain ng aking mga ninuno, walang asawang mapang-abuso at walang biyenang mapagmataas. Dito, ako ay hindi isang katulong na asawa. Ako ang nag-iisang tagapagmana. Pagbaba ko ng sasakyan, bumungad sa akin ang nakangiting muka ng mga matatagal na naming kasambahay at mga tauhan. Ngunit ang aking paningin ay nakapako lamang sa isang bulto na nakatayo sa tuktok ng malapad na hagdanan ng mansyon. Si Papa. Ang kanyang buhok ay mas pumuti kumpara noong huli ko siyang makita. At ang mga linya sa kanyang muka ay mas naging malalim. Marahil dahil sa 3 taong pag-aalala sa anak niyang piniling magtago sa anino ng isang walang kwentang lalaki. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang mga palad sa aking pisngi. Niyakap niya ako ng napakahigpit. Isang yakap na tila bumubuo sa lahat ng pira-pirasong bahagi ng aking pagkatao na winasak ni Marco. Walang sumbat. Walang tanong kung bakit ako nabigo sa aking kasal. Ang tanging namutawi sa kanyang mga labi ay ang mga salitang nagbigay ng ganap na paghilom sa aking sugatang puso. Sinabi niyang, nakauwi na ako at hinding-hindi na niya hahayaang may manakit pa sa akin muli. Dinala ako ng mga kasambahay sa aking lumang silid na hindi man lang nagbago mula nang umalis ako. Pumasok ako sa malawak na banyo at nagbabad sa maligamgam na tubig na hinaluan ng mamahaling lavender essential oil. Ang bawat pagdaloy ng mainit na tubig sa aking balat ay tila naghuhugas sa amoy ng mantika, sibuyas at alikabok ng 3 taong pagiging martir. Ipinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang luho ng kapayapaan. Wala nang mag-uutos sa akin. Wala nang magrereklamo sa tabang ng aking luto. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang lakas na unti-unting nananalaytay pabalik sa aking mga ugat. Nang lumabas ako ng silid, hindi na ako nakasuot ng kupas na bestida. May suot na akong formal at eleganteng itim na suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga labi ay may bahagyang kulay na nagpapakita ng aking nagbabalik na kumpiyansa. Naglakad ako patungo sa malaking aklatan ni Papa. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig na gawa sa marmol ay may dalang bigat at awtoridad. Nakaupo si Papa sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany, kasama si Attorney Santillan.
Inilapag ko sa ibabaw ng mesa ang lumang litrato na natagpuan ko sa ilalim ng sofa ni Marco bago ako umalis ng penthouse. Ang larawan ng aking ama kasama ang isang pamilyar ngunit estrangherong lalaki na may petsang tumutukoy sa panahong muntik nang bumagsak ang aming imperyo, 10 taon na ang nakararaan. Kinuha ni Papa ang litrato. Nakita ko kung paano nanigas ang kanyang mga balikat at kung paano nawala ang nangiti sa kanyang mga mata. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya tumingin sa akin nang may pinaghalong takot at galit. "Saan mo ito nakuha, Sofia?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba na bihira kong marinig sa isang haligi ng negosyo. "Sa mga gamit ni Marco, Papa. Naiwan niya iyan sa pagmamadali nilang lumayas." Mahinahon kong sagot, bagaman ang aking isip ay nagkukumahog sa paghahanap ng mga koneksyon. "Sino ang lalaking kasama mo rito? At bakit nasa pag-iingat ito ng lalaking pinakasalan ko?" Nagkatinginan si Papa at si Attorney Santillan. Dahan-dahang ibinaba ni Papa ang litrato at ipinikit ang kanyang mga mata na tila may inaalala siyang isang napakapait na kahapon. Nang muli siyang dumilat, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang lalaking ito ay si Roberto Ledesma, panimula ni Papa. Siya ang dating business partner ko na nagtangkang pabagsakin ang Monteverde Group at nakawin ang lahat ng ating yaman. Pinakulong ko siya dahil sa pandarambong. Namatay siya sa loob ng selda 5 taon na ang nakalilipas dahil sa sakit. Nangunot ang aking noo. Kung gayon, anong kinalaman ni Marco sa kanya? Tumikhim si Attorney Santillan bago inilabas ang isang manipis na folder mula sa kanyang sadyang bitbit na bag. Inilapag niya ito sa harap ko. "Kagabi, matapos mong iutos ang pagpapalayas kay Marco, nag-utos ako ng malalimang investigasyon sa kanyang tunay na pagkatao. Ang pangalan niya ay Marco Salvador, tama. Ngunit ang hindi natin alam at ang maingat niyang itinago sa mga pekeng dokumento noon pa man." Huminto si Attorney Santillan. Tila kinakalkula ang magiging epekto ng kanyang susunod na sasabihin sa aking pag-iisip. Si Marco ay ang kaisa-isang anak sa labas ni Roberto Ledesma. Patuloy ni Attorney, ang bawat salita ay tumatagos sa aking pag-unawa. Hindi naging aksidente ang pagkikita ninyo 3 taon na ang nakalilipas. Sofia, plinano niya ang lahat. Pakakasalan ka niya. Gagamitin ang tiwala mo para makuha ang pera mo at unti-unting sisirain ang kumpanya natin mula sa loob upang ipaghiganti ang kanyang ama. Napatayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang lamig ay muling gumapang sa aking gulugod. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa sakit ng pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa nakakikilabot na katotohanang nakatulog ako katabi ng mismong ahas na gustong pumatay sa aking pamilya. Ang buong pagsasama namin ay isang malaking ilusyon, isang maingat na inilatag na patibong. Kung ganoon, ang babaeng kinakasama niya, ang mga nawawalang pondo, at ang pagtataboy niya sa akin ay hindi lamang simpleng pambababae. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan, ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Hindi niya alam na ang babaeng itinuring niyang mangmang ay nagising na mula sa mahabang pagkakatulog. At ngayon, dala ko ang buong lakas ng imperyong tinangka niyang pabagsakin. Tatakam! Ang halimuyak ng bagong timplang kape at ang lambot ng sutlang kumot na nakabalot sa aking katawan ay mga luho na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking silid, dinarama ang banayad na sikat ng araw sa aking balat habang pinagmamasdan ang malawak na hardin ng mga Monteverde. Ang kapayapaang ito ay tila isang matamis na gantimpala pagkatapos ng 3 taong pagkakulong sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Wala nang amoy ng mantika na kumakapit sa aking buhok. Wala nang lamig ng sahig na kailangan kong punasan tuwing madaling araw. Ngayon,
Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng pag-asa at ang katiyakan na nasa itaas na muli ako ng gulong ng palad. Ngunit ang langit na tinatamasa ko ngayon ay may katumbas na impyerno para sa mga taong nagtapon sa akin. Inilapag ni Attorney Santillan ang isang manipis na tablet sa ibabaw ng aking mesa na gawa sa salamin. Ang mga larawang nakapaloob doon ay mula sa mga tauhan naming palihim na sumusubaybay sa bawat galaw ni Marco at ng kanyang pamilya. Kinuha ko ang tablet at dahan-dahang pinagmasdan ang pagkasira ng kanilang pekeng kaharian. Sa unang larawan, nakita ko ang isang masikip at madilim na eskinita. Lumipat sila sa isang inuupahang kwarto sa itaas ng isang lumang karinderya na malapit sa isang estero. Kahit sa litrato lamang, tila naaamoy ko ang sangsang ng naagnas na basura, ang amag sa mga pader na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at ang alikabok na sumasakal sa hanging kanilang nilalanghap. Napakalayo nito sa penthouse na may central air conditioning at tanawin ng buong syudad na dati nilang inaangkin. Nakita ko si Doña Elvira sa sumunod na larawan. Ang babaeng dati ay hindi makalabas ng bahay nang walang suot na perlas at mamahaling pabango ay nakaupo ngayon sa isang maliit na bangkito. Nakayuko siya sa harap ng isang planggana. Nagkukusot ng mga kupas na damit gamit ang kanyang sariling mga kamay. Wala na ang kanyang mga alahas. Malamang ay naisanla na nila yon para may maipambili ng sardinas at bigas. Nakikita ko sa kanyang muka ang matinding pagod at pandidiri sa maduming tubig na tumatalsik sa kanyang braso. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lamang para ituro ang mga pagkakamali ko, ngayon ay tiyak na mahapdi at sugatan dahil sa matapang na sabon panlaba. Si Bianca naman ay nakahiga sa isang manipis na banig sa gilid ng madilim na kwarto, nakatingin sa kisame habang patuloy na nagrereklamo, walang ginagawa upang tumulong. Ang kanyang mga designer bags ay napalitan ng mga plastik na supot na naglalaman ng kanilang mga kakaunting gamit. Ngunit ang pinakamasarap na tanawin sa lahat ay ang larawan ni Marco. Basang-basa ng asim at pawis ang kanyang gusot na polo habang naglalakad siya sa ilalim ng tirik na araw. Ayon sa ulat ni attorney, buong umaga siyang nag-ikot sa iba't ibang kumpanya upang mag-apply ng trabaho. Ngunit walang kumpanya, malaki man o maliit, ang maglalakas loob na tumanggap sa isang lalaking formal na idineklarang kaaway ng Monteverde Empire. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa sa mundo ng negosyo. Ang kanyang dangal na binuo ko gamit ang aking pawis ay tuluyan ng gumuho. Isang mapait ngunit matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sila na nagtrato sa akin na parang basahan ay nakatikim na ng tunay na kahulugan ng pagiging dukha. Hindi ito kalupitan. Ito ay katarungan na matagal na nilang utang sa tadhana. Nang hapong iyon, nagsuot ako ng isang formal na puting kasuotan na hinabi pa ng isang sikat na designer mula sa Europa. Ang aking mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Humarap ako sa napakaraming kamera at mamamahayag sa gitna ng isang malawak na bulwagan sa Makati. Ako ang napiling manguna sa pagputol ng laso para sa pagbubukas ng pinakabagong multi-billion-dollar project ng aming kumpanya. Ang bawat kislap ng flash mula sa mga kamera ay tila isang pagpupugay sa aking muling pagsilang. Nakatayo ako ng tuwid, taas noo, habang ginugupit ang pulang laso. Ang mga tao ay pumalakpak. Ang mga kilalang negosyante ay nag-uunahan upang makamayan ako. Ako si Sofia Monteverde, hindi na ang anino sa kusina, kundi ang araw na nagbibigay liwanag sa buong imperyo. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula sa aking tauhan. Binasa ko ito ng lihim. Ayon sa ulat, si Marco ay kasalukuyang nakatayo sa isang maalikabok na bangketa. Pagod, gutom, at walang dalang kahit isang sentimo. Nakatitig siya sa isang nakadisplay na telebisyon
sa labas ng isang tindahan ng mga appliances. Alam kong sa mga sandaling ito, nakikita niya ang aking mukha sa screen. Nakikita niya ang nangiti ng tagumpay sa aking mga labi. Nararamdaman ko ang pagguho ng kanyang buong pagkatao habang pinapanood niya ang babaeng itinapon niya na ngayon ay tinitingala ng buong mundo habang siya ay nananatiling alipin ng sarili niyang kasakiman sa ilalim ng tulay ng kahirapan. Tumingin ako nang diretso sa isa sa mga kamera ng media. Tila ba tinatagos ko ang lens upang salubungin ang kanyang nagmamakaawang mga mata mula sa malayo. Gusto kong malaman niya na ang bawat luha na ipinatak ko noon ay sisingilin ko ng dugo at dangal mula sa kanya. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat at maging ng aking sarili ay ang biglaang paglitaw ng isang lalaking pamilyar sa aking nakaraan mula sa likuran ng mga mamamahayag. Isang lalaking may dalang isang lumang dokumento na may kinalaman sa anak sa labas na si Marco at sa isang lihim na mag-uugnay muli sa aming mga landas patungo sa hukuman. Ang katahimikan sa loob ng aking malawak na opisina ay tila isang malambot na unan na nagbibigay ng ginhawa sa aking isipan. Dito sa ika-50 palapag ng Monteverde Tower, ang hangin ay may halimuyak ng mamahaling white tea at sampagwita, isang paboritong timpla na nagpapaalala sa akin ng kapayapaan. Nakaupo ako sa aking silyang gawa sa purong katad, pinagmamasdan ang mga papeles ng bagong proyekto nang biglang umilaw ang linya mula sa aking sekretarya. Sa pamamagitan ng isang mahinahon at formal na boses, ipinaalam niya sa akin na may isang lalaking nagpupumilit pumasok sa lobby. Isang lalaking nakaluhod sa malamig na marmol ng gusali, umiiyak at nagmamakaawang makita ako. Hindi ko na kailangang itanong kung sino iyon. Ibinigay ko ang aking pahintulot na paakyatin siya. Ang mga bantay ay mahigpit na nakabuntot sa kanya hanggang sa bumukas ang malaking pintuang gawa sa salamin ng aking opisina. Bumungad sa akin ang isang anyo na halos hindi ko na makilala. Kung dati ay umaalingaw-ngaw ang amoy ng kanyang mamahaling cologne na galing sa Paris, na ako mismo ang bumili gamit ang inipon kong pera, ngayon ay dala niya ang sangsang ng usok ng tambutso, murang sabon, at malagkit na pawis mula sa paglalakad sa mainit na kalsada. Ang kanyang sapatos na dati ay palaging makintab ay nabalot na ng makapal na alikabok. At ang kanyang paboritong polo ay lukot-lukot na tila ilang araw nang hindi napaplansa. Ito ang lalaking nagtapon sa akin na parang basurahan. Ngayon, siya ang mukhang basura sa mismong kaharian na sinubukan niyang agawin. Pagkapasok niya, agad na bumagsak ang kanyang mga tuhod sa makapal na karpet ng aking opisina. Gumapang siya papalapit sa aking mesa. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng mga luhang sadyang inipon para sa dramang ito. Sofia! Sofia! Parang awa mo na! Umiiyak niyang pagsamo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. I was so stupid. Nabulag ako ng ambisyon at ng mga maling tao. Si Claire? Wala siyang kwenta. Ikaw lang, Sofia. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Hindi ko kaya na wala ka. Tiningnan ko siya mula sa aking kinauupuan. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ginamit niya ang parehong boses na ginamit niya nung nagkasakit siya ng malubha sa unang taon ng aming kasal. Naalala ko kung paano ako nagpuyat ng 3 magkakasunod na gabi. Nagpupunas ng kanyang pawis at nagpapakain sa kanya ng mainit na lugaw. Habang siya ay nangangakong hinding-hindi niya ako iiwan. Ngunit ang bawat alaala ng aking sakripisyo ay isa na lamang nakakadiring panlilinlang. Alam kong ang iniiyakan niya ay hindi ang pagkawala ko, kundi ang pagkawala ng kanyang mga credit card, ng kanyang magarang sasakyan, at ng kanyang tinitingalang posisyon. Bumangon ka riyan, Marco. Nakakahiya sa mga empleyado ko. Malamig kong utos. Ngunit mas lalo siyang umiyak at hinawakan ang dulo ng aking mesa. No. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Miss na miss ko na ang luto mo
Sofia, miss ko na ang pag-aalaga mo. Give me one more chance. Aayusin natin ito. I'll be the husband you deserve. Huminga ako ng malalim. Ang pagkilala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpapakita ng galit, kundi ang pagkontrol sa emosyon ng iyong kaaway. Unti-unti kong pinalambot ang ekspresyon ng aking muka. Ibinaba ko ang aking mga balikat at nagpakawala ng isang pekeng buntong hininga na tila nagpapakita ng pagdadalawang isip. Marco, mahina kong sabi, ang aking tono ay sinadyang lagyan ng bahagyang awa. Mahirap kalimutan ang 3 taon nating pagsasama. Siguro nga, nabulag ka lang talaga. Nakita ko ang mabilis na pagkislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi para itago ang lihim ng ngiti ng tagumpay. Iniisip na gumana ang kanyang pagpapaawa. Inisip marahil ng tangang ito na ang puso ng isang babae ay laging marupok sa harap ng mga luha ng lalaking minsan niyang minahal. Kumuha ako ng isang makapal na dokumento mula sa drawer ng aking mesa at inilapag ito sa kanyang harapan, kasama ang isang mamahaling panulat. Kung gusto mong magsimula tayo ulit at kung gusto mong maibalik ko ang tiwala ng Board of Directors sa'yo, kailangan mo itong pirmahan. Malumanay kong paliwanag habang tinuturo ang linya sa ibaba ng pahina. Isa itong kasunduan na nagpapatunay na ang mga pondong nawala ay bahagi ng isang malaking misunderstanding sa negosyo. Ito ang maglilinis ng pangalan mo sa kumpanya. Hindi na nag-isip pa si Marco. Ang kanyang paningin ay nabalot ng labis na kasakiman at pagkasabik. Hindi man lang niya binasa ang mga nakasulat sa bawat pahina. Mabilis na gumalaw ang dulo ng kanyang panulat sa ibabaw ng papel. Idinidiin ang kanyang pirma ng may galak. Akala niya, sa pamamagitan ng pirma niyang iyon, muling bubukas ang pinto ng penthouse para sa kanya. Akala niya, makakawi na siya mula sa mabaho at masikip na inuupahan nila ng kanyang ina. Nang maiabot niya pabalik ang dokumento, isang matamis at inosenteng ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Makakaalis ka na, Marco. Hintayin mo ang tawag ko bukas. Puno ng pasasalamat siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga pekeng luha at naglakad palabas ng aking opisina nang may bagong yabang sa kanyang mga hakbang. Nang tuluyang sumara ang pinto, lumabas mula sa lihim na silid sa likuran ng aking opisina si Attorney Santillan. Walang bakas ng ngiti sa mukha ng matandang abogado habang kinukuha ang dokumento. Hindi niya man lang binasa, Senyora, iling ni Attorney Santillan habang sinusuri ang pirma ni Marco. Isang malaking pagkakamali. Ang pinirmahan ni Marco ay hindi isang kasunduan para linisin ang kanyang pangalan. Ito ay isang formal at legal na pag-amin sa kanyang pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa aking trust fund, kasama ang isang promissory note na isinusuko niya ang anumang karapatan niya sa anumang pag-aari ko at pumapayag siyang harapin ang lahat ng kasong kriminal nang walang laban kung hindi niya maibabalik ang pera sa loob ng 24 na oras. Ibinigay niya sa akin ang mismong baril na gagamitin ko para tapusin siya. Napasandal ako sa aking upuan, nakaramdam ng isang nakakapagod ngunit nakakapasong tagumpay. Ngunit bago ko pa man masiyahan sa sandaling ito, naglapag ng isa pang manipis na sobre si Attorney Santillan sa aking harapan. Senyora, may nakuha pa kaming impormasyon mula sa pribadong investigador. Mahinang sabi ni Attorney, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabahala. Tungkol ito kay Claire, ang babaeng kinakasama niya. Napakunot ang aking noo habang hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Buntis ang babae, ngunit napatunayan naming hindi si Marco ang ama at ang lalaking tunay na ama ng dinadala niya ay isa sa mga kasalukuyang board members ng mismong kumpanya ninyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang kalaban ay hindi lang pala nasa labas ng aking kaharian, kundi nakaupo sa mismong hapag ng aking pamilya. Ang pag-ikot ng gulong ng katarungan
ay madalas na mabagal. Ngunit kapag ito ay tuluyang bumagsak, nadudurog nito ang sino mang nasa ilalim ng kanyang bigat. Nakaupo ako sa loob ng aking komportableng sasakyan, pinalilibutan ng lamig mula sa air conditioning at ng banayad na amoy ng banila. Habang pinagmamasdan ko mula sa malayo ang makipot at maputik na eskinita, kung saan nakatira ngayon ang pamilyang minsang umalipin sa akin. Ang labas ay binabayo ng malakas na ulan at ang bawat patak na tumatama sa bubong ng mga barong-barong ay tila naghuhugas sa mga natitirang hibla ng kanilang pekeng dangal. Mula sa aking kinauupuan, nakita ko ang pagdating ng 3 sasakyan ng mga awtoridad. Ang mga nagkikislapang ilaw na pula at asul ay nagbigay ng nakakakilabot na anino sa mga pader na gawa sa yero. Lumabas ang mga pulis, bit-bit ang warrant of arrest na nakapangalan sa lalaking minsang nangakong poprotektahan ako habang buhay. Hindi nagtagal, lumabas si Marco mula sa madilim na pasilyo, hila-hila ng 2 opisyal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos sa likuran ng malamig na posas. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at matinding takot. Habang nakatingin sa mga kapitbahay na naglalabasan upang panoorin ang kanyang pagbagsak, sumisigaw siya, nagmamakaawa, at iginigiit na isa siyang respetadong negosyante na simpleng pagkakamali lang daw ang lahat sa mga dokumento. Hindi niya alam na ang mga papeles na pinirmahan niya sa aking opisina kahapon na inakala niyang daan pabalik sa kanyang marangyang buhay ay isa palang malinaw na pag-amin sa mga kasong kinahaharap niya. Siya mismo ang nagbigay ng ebidensya laban sa sarili niya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagharap sa mga naging bunga ng kanyang mga ginawa. Sa kabilang dako ng syudad, natanggap ko ang mensahe mula kay Attorney Santillan na kasalukuyang nasa presinto rin ang aking hipag na si Bianca. Sinubukan niyang isangla ang isa sa mga mamahaling designer bags na nabili gamit ang aking credit card. Hindi niya inasahan na ang lahat ng serial numbers ng mga gamit na yon ay naka-flag na sa awtoridad bilang mga nakaw na yaman. Ang babaeng dati ay pinandidirihan ng mga taong hindi nakasuot ng sikat na brand. Ngayon ay umiiyak sa loob ng isang masikip at maamoy na selda. Pinagtatawanan ng mga ordinaryong kriminal na kasama niya sa loob. Ang magkakasunod na balitang ito ay tila isang napakabigat na bato na ibinagsak sa dibdib ng aking biyenan. Ayon sa ulat ng aking mga tauhan, nawalan ng malay si Doña Elvira nang makita ang pag-aresto kay Marco. Dinala siya sa pinakamalapit na pampublikong ospital dahil wala ni isa man sa kanila ang may kakayahang magbayad ng deposito sa mga pribadong klinika. Kinahapunan, nagpasya akong bisitahin ang lugar kung saan dinala si Doña Elvira. Pagkapasok ko sa charity ward, sinalubong agad ako ng isang nakakasulasok na amoy. Pinaghalong matapang na alkohol, pawis ng daan-daang pasyente at lumang gamot. Ang paligid ay mainit at maingay. Puno ng mga taong dumadaing at mga nurse na nagkukumahog sa dami ng ginagawa. Taliwas ito sa malalambot na unan, tahimik na pribadong kwarto at mga personal na doktor na palagi niyang idinemand noong ako pa ang nagbabayad ng kanyang mga bill. Nakita ko siyang nakahiga sa isang makipot na kama sa gilid ng pasilyo, nakakabit sa isang lumang swero. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi luhang humihingi ng tawad, kundi luhang nagmamakaawa para sa tulong na alam niyang hindi ko na ibibigay. Sofia na, parang awa mo na. Garalgal ang boses niya. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng aking mamahaling coat. Tulungan mo kami. Mamamatay ako sa lugar na ito. Ang anak ko. Ilabas mo si Marco. Dahan-dahan kong inilayo ang aking damit mula sa kanyang pagkakapit. Tiningnan ko ang aking sariling mga kamay. Wala na ang mga kalyo na nakuha ko sa paglalaba ng kanilang mga damit.
Wala na ang mga paso mula sa pagluluto ng kanilang paboritong ulam. At higit sa lahat, wala na ang singhiyong na nagtali sa akin sa kanilang kalupitan. Ang aking mga kamay ay makinis, malinis at malaya. Ang paghilom ko ay nagsimula nang bitawan ko ang obligasyong buhayin ang mga taong pilit akong pinapatay. Sana ay naging mabuti kayo sa akin nung may pagkakataon pa kayo, Mama. Malumanay kong sagot, walang bahid ng galit. Tanging kapayapaan lamang ng isang taong nagising na sa katotohanan. Ang bawat paghihirap ninyo ngayon ay bunga ng mga binhi ng kasakiman na kayo mismo ang nagtanim. Wala akong utang na loob sa inyo at lalong wala akong utang na buhay. Tumalikod ako at naglakad palabas ng charity ward. Iniiwan siyang humahagulgol sa gitna ng mga estranghero. Ang hangin sa labas ng ospital ay naging magaan at sariwa. Sa wakas, ang mga taong umabuso sa aking kabutihan ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan. Pagbalik ko sa Monteverde Tower, inaasahan ko nang makapagpahinga at ipagdiwang ang ganap na katarungan. Ngunit sinalubong ako ng isa sa mga junior partners ni Attorney Santillan, si Attorney Leandro. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng matinding pag-aalala. Isinara niya ang pinto ng aking opisina at ibinaba ang mga blinds ng malalaking bintana. Isang senyales na ang aming pag-uusapan ay hindi para sa pandinig ng iba. Senyora Sofia, may malaki tayong problema, panimula ni Leandro. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang board member na nakabuntis kay Claire, ang kinakasama ni Marco. Siya rin ang taong palihim na nagpondo kay Marco para sirain ang inyong pamilya. Nalaman nilang nakakulong na si Marco at hawak mo ang kanyang pag-amin. Tiningnan ko siya, naghihintay ng susunod na mangyayari, nararamdaman ang panlalamig ng aking mga palad. Nakasaad sa report mula sa loob ng presinto, patuloy ni Leandro. Ang kanyang mga salita ay tila mga nag-uunahang patalim. Bago pa man mag-umaga, may planong patahimikin si Marco sa loob ng kanyang selda. Kapag namatay siya, dadalhin niya sa hukay ang huling ebidensya laban sa mga traidor sa loob ng kumpanya ninyo. Kailangan nating magdesisyon ngayon din. Hahayaan ba natin siyang mamatay o ililigtas natin ang lalaking sumira sa buhay mo para lang makuha ang buong katotohanan? Napatayo ako mula sa aking kinaupuan. Ang lalaking pinakananais kong makitang magdusa ay nasa bingit ng kamatayan at ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ako. Ngunit kung ililigtas ko siya, hindi ba't binibigyan ko muli ng pagkakataon ang ahas na tuklawin ako? Iligtas siya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, Leandro, gusto mong iligtas ko ang demonyong yon para lang sa isang pirasong katotohanan? Malamig ang aking boses habang nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking opisina. Hinawakan ko ang aking mga daliri. Dinarama ang maliliit na pilat na iniwan ng mga taon ng pagtitiis sa isang lalaking kalaunan ay naging dahilan ng aking pagkawasak. Ang kabalintunaan ng lahat ay tila mabigat na pait na hindi madaling lunukin. Kailangan kong tulungan ang taong sumakit sa akin, hindi para sa kanya, kundi para mapanatili ang kumpanyang itinayo ng aking ama. Hindi para sa kanya, Senyora Sofia, mahinahong sagot ni Leandro. Para sa kinabukasan ng Monteverde Group, si Marco ang pinakamahalagang susi natin laban kay Direktor Valderrama. Makalipas ang isang oras, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang madilim at mabahong silid sa infirmary ng presinto. Ang amoy ng malakas na chlorine at kalawang ay sumasakal sa aking hininga. Doon, nakita ko si Marco. Nakagapos ang isang kamay sa gilid ng bakal na kama. Maputla at nanginginig ang buong katawan. May benda ang kanyang leeg dahil sa tangkang pagpatay sa kanya ng kapwa niya bilanggo gamit ang isang matalim na kutsara kaninang madaling araw. Nang marinig niya ang tunog ng aking mga takong sa semento, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling nagtama ang aming paningin,
Nakita ko ang isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa kanya. Ang wagas na takot ng isang hayop na alam na malapit na siyang mamatay. Sofia! Garalgal ang kanyang boses. Tila may mga bubog sa loob ng kanyang lalamunan. Pinuntahan mo ako. Alam ko mahal mo pa rin ako. Iligtas mo ako rito, please. Papatayin nila ako. Hindi ako lumapit. Nanatili akong nakatayo sa distansyang sapat upang mamoy niya ang aking mamahaling pabango. Isang paalala ng mundong hindi na niya kailanman mababalikan. Ang sandaling makita ang huling piraso ng kanyang maskara na natitibag. Hindi ako narito dahil sa pag-ibig, Marco. Simula ko, ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. Narito ako para ipakita sa iyo kung gaano ka kawalang halaga sa mga taong pinaglingkuran mo. Akala mo ba ay si Director Valderrama ang magliligtas sa iyo? Siya mismo ang nag-utos na tapusin ka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Sabi niya, kapag nakuha ko ang pirma mo, magiging partner niya ako, magiging mayaman ako. Kinuha ko ang aking tablet at iniharap sa kanya ang isang video. Doon, kitang-kita si Claire, ang babaeng akala niya ay katuwang niya sa lahat, na nakaupo sa kandungan ni Direktor Valderrama, nagtatawanan habang pinag-uusapan ang katangahan ni Marco. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang marinig ang boses ni Claire na nagsasabing ang batang dinadala niya ay ang susunod na tagapagmana ng pamilya Valderrama at si Marco ay isang kasangkapan lamang na itatapon na sa basura. Isang nakapanlulumong hiyaw ang kumawala sa dibdib ni Marco. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy, humahalo sa dumi at dugo sa kanyang pisngi. Ang kanyang buong mundo, ang ambisyon, ang pagtataksil, ang pangarap na yaman, ay gumuho sa harap ng katotohanang siya ay naging isang malaking biro. Walang natira sa iyo, Marco. Bulong ko, habang dahan-dahan akong lumalapit. Sapat na para makita niya ang lamig sa aking mga mata. Ang nanay mo ay nasa pampublikong ospital, naghihingalo. Ang kapatid mo ay nasa selda rin. At ikaw ay isang patay na naglalakad kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng transaksyong ginawa niyo ni Valderrama sa loob ng 10 taon. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding paghikbi. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagkatao ay tuluyan ng sumuko. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsimulang ikwento ang bawat lihim, bawat pekeng kontrata, at ang bawat barya na ninakaw nila mula sa aking pamilya. Isang mahaba at madilim na kasaysayan ng kasakiman ang iniluwa ng kanyang labi, habang lihim na nire-record ni Leandro ang bawat salita. Nang matapos siya, tumayo ako at inayos ang aking coat. Wala akong naramdamang awa. Tanging ang bigat ng isang responsibilidad na sa wakas ay matatapos na. Salamat sa impormasyon, Marco. Sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Sofia, wait! Sigaw niya. Ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ang hangin. Iibigin mo pa ba ako? Kung ibibigay ko ba ang lahat ng ito, may pag-asa pa ba tayo? Napatigil ako sa may pinto, ngunit hindi ako lumingon. Ang Sofia na umibig sa'yo ay namatay na sa gabing narinig niya ang plano mong sirain ang buhay niya. Ang babaeng nakatayo rito ay ang taong sisiguro na mabubulok ka sa bilangguan ng may kasamang pagsisisi sa bawat segundong lumilipas. Lumabas ako ng infirmary, dinarama ang bawat hakbang sa malamig na koridor. Ang hangin sa labas ng presinto ay tila mas masarap lang hapin. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Hawak ko na ang leeg ni Direktor Valderrama. Ngunit bago pa man kami makarating sa sasakyan, isang itim na van ang mabilis na huminto sa aming harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa gitna nila, lumabas si Direktor Valderrama. May hawak na baril at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala mo ba
Ay ganoon kadaling tapusin ang laro, Sofia? Tanong niya, habang itinuturo ang baril sa direksyon ni Leandro. Ibigay mo sa akin ang recorder o sabay-sabay kayong hindi makakaalis sa lugar na ito. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang laro ay naging isang madugong labanan para sa aking kaligtasan. Ang malamig na dulo ng baril ni Direktor Valderrama ay nakatutok sa amin. Ngunit sa halip na manginig sa takot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, dinidilig ang semento ng presinto, habang ang mga ilaw ng sasakyan ay nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa paligid. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Valderrama. Ang ngiti ng isang taong akala ay hawak na niya ang tadhana sa kanyang mga palad. Ibigay mo sa akin ang recorder, Sofia. Ulit ni Valderrama. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at kasakiman. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang pirasong ebidensya. Alam mo kung gaano kalawak ang koneksyon ko. Walang makakalabas dito ng buhay kung hindi ko gugustuhin. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na digital recorder mula sa aking bulsa. Itinaas ko ito sa gitna ng dilim, hinahayaan ang bawat patak ng ulan na dumaloy sa aking mga daliri. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga matang pumatay sa aking mga pangarap, 10 taon na ang nakalilipas. Akala mo ba, Director, ay pumasok ako sa laro niyo nang walang dalang sandata? Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay hindi natitinag sa kabila ng panganib. Ang recorder na ito, hindi lang ito isang kagamitan. Ito ay nakalink sa isang cloud server na direktang pinapanood at pinakikinggan ng National Bureau of Investigation sa mga sandaling ito. Ang bawat salita mo, ang bawat banta mo, at ang mismong mukha mo sa harap ng baril na yan. Lahat iyan ay live na napapanood ng buong bansa. Nawala ang nangiti sa mukha ni Valderrama. Napalitan ito ng isang matinding pagkalito at takot. Bago pa man siya makakilos, ang paligid ng presinto ay biglang nabalot ng nagkikislapang mga ilaw na pula at asul. Ang tunog ng mga sasakyan ng pulis na mabilis na huminto at ang mga yabag ng mga bota sa basang semento ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagkagunaw. Hindi na nakaputok si Valderrama. Binitawan niya ang kanyang baril nang makita niyang napapalibutan na siya ng mga armadong operatiba. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na dapa sa sahig. Isinusuko ang kanilang mga armas. Dahan-dahang lumapit si Attorney Santillan kasama ang mga matataas na opisyal ng batas. Ang makita ang tunay na mastermind, ang taong itinuring ang aming pamilya na parang mga piyesa lamang sa isang laro, na ngayon ay nakayuko at kinakabitan ng posas. Ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay may dalang bigat ng 10 taong pait at paghihintay. Tapos na ang laro, Direktor. Bulong ko habang kinukuha ang aking basang buhok mula sa aking mukha. Ang kumpanya ng aking ama ay mananatiling sa amin at ikaw ay mananatili sa dilim kung saan ka nararapat. Makalipas ang ilang araw, ang buong bansa ay nabulabog sa balita. Si Director Valderrama, kasama si Marco at ang kanyang kasintahang si Claire ay formal na sinampahan ng mga kasong treason sa korporasyon, estafa at tangkang pagpatay. Walang piyansang inirekomenda para sa kanila dahil sa bigat ng mga ebidensyang ibinigay ko. Binisita ko si Marco sa huling pagkakataon bago siya tuluyang ilipat sa National Penitentiary. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin. Suot ang kulay kahel na uniforme. Wala na ang kanyang pagiging maangas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang balat ay tila papel na nanunuyo. Sofia, tawag niya. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagmumula sa isang libingan. Wala na si Mama. Namatay siya sa ward kagabi. Hindi man lang niya ako nakita bago siya nawala. Bianca? Nawawala si Bianca. Balita ko ay namumulot na lang siya ng pagkain sa basura para mabuhay. Hindi ako kumibo. Naramdaman ko ang isang malalim na lungkot
para sa mga buhay na sinira nila dahil sa kasakiman, ngunit wala akong naramdamang pagsisisi. Ang bawat tao ay may katapat na karma at ang kanila ay dumating na sa pinakamalupit na paraan. Patawarin mo ako, Sofia. Pagsamo niya, ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa salamin. Kung maibabalik ko lang ang lahat, kung minahal lang kita ng tama. Hindi mo minahal ang kahit na sino, Marco. Mahinahon kong sagot habang tumatayo ako para umalis. Ang minahal mo lang ay ang anino ng pera ko. At ngayong wala na yon, wala ka na ring halaga. Paalam. Naglakad ako palabas ng kulungan. Iniwan ang kanyang mga hagulgol sa likuran. Ang araw ay sumisikat na sa labas. Nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsada. Ang bawat hininga ko ay tila mas magaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Hindi dahil kinalimutan ko ang sakit, kundi dahil napatunayan kong ang kabutihan at katarungan ay laging mananaig sa huli. Ang Monteverde Group ay muling bumangon. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang kumpanya ay naging mas matatag at mas makatao. Ang bawat empleyado ay itinuring kong pamilya at ang bawat proyekto ay inilaan ko para sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ang aking muling pagsilang ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Isang paalala na may pag-asa sa kabila ng dilim. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang maliit na sapatos ng sanggol ang nakita ko sa loob ng aking drawer. Isang paalala ng buhay na nagsisimulang tumibok sa loob ng aking sinapupunan. Isang bagong simula na walang bahid ng puot ni Marco. 2 taon na ang lumipas mula nang huling beses kong narinig ang tunog ng rehas na sumara sa likuran ni Marco Salvador. Sa loob ng 2 taon na yon, ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa halimuyak ng mga bagong bukadrang rosas sa hardin ng aming mansyon at sa nakaka-relax na himig ng hangin na nagmumula sa dagat. Ang bawat sulok ng aking buhay na dati ay puno ng alikabok ng panlalait at amoy ng pagsasakripisyo ay nabalot na ng katiwasayan at tunay na karangyaan. Nakaupo ako sa isang malambot na silya sa ilalim ng malaking puno ng nara. Pinagmamasdan ng aking anak na si Mateo habang masayang naghahabol ng mga paru-paro sa damuhan. Si Mateo, ang aking munting himala. Taglay niya ang aking mga mata at ang matatag na kalooban ng aking ama. Sa bawat tawa niya, nararamdaman ko ang huling piraso ng sugat sa aking puso na tuluyan ng naghihilom. Hindi siya naging paalala ng isang masakit na nakaraan. Sa halip, siya ang naging simbolo ng aking muling pagsilang. Ang kanyang pangalan ay Monteverde at ang kanyang kinabukasan ay kasing liwanag ng sikat ng araw na tumatama sa aming lupain. Minsan, sa mga sandali ng katahimikan, sumasagi pa rin sa aking isipan ang mga balita tungkol sa mga taong minsang sumira sa akin. Ayon kay Attorney Santillan, si Marco ay nagsisilbi pa rin ng kanyang mahabang sentensya sa loob ng pambansang bilangguan. Ang kanyang dati ay mapagmalaking mukha ay nabalot na ng pagsisisi at pangungulila. Wala na siyang kahit na anong ari-arian at wala ring bumibisita sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Bianca ay nabalitang naging palaboy sa mga lansangan ng Maynila, lunod sa sariling kahibangan at kahihiyan. Si Doña Elvira naman ay payapang nakahimlay sa isang simpleng libingan, malayo sa mga perlas at sutla na dati niyang sinasamba. Hindi ko na nararamdaman ang galit. Ang puot na dati ay sumasakal sa akin ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kalaban. Ito ay tungkol sa pagpili na maging masaya at matagumpay sa kabila ng kanilang ginawa. Ang aking tagumpay sa negosyo, ang paglago ng Monteverde Group sa ilalim ng aking kamay, at ang pagiging isang mabuting ina. Ito ang aking pinakamabisang ganti. Lumapit sa akin ang aking ama, bitbit ang isang baso ng sariwang juice.
Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Sofia, nakahanda na ang mga dokumento para sa itatayo nating foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Ikaw ang napili ng board na maging chairperson, mahinahon niyang sabi. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Salamat pa. Gusto kong malaman ng ibang mga babae na may buhay pagkatapos ng bagyo, na ang isang basag na baso, kapag hinulma muli sa apoy, ay maaaring maging isang mas maganda at mas matibay na kristal. Ang pagtayo sa gitna ng aking sariling kaharian, hindi bilang isang reyna na nakadepende sa isang hari, kundi bilang isang babaeng binuo ang sarili mula sa kanyang sariling mga abo. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Ang bawat luha na ipinatak ko sa kusina ni Marco ay naging mga binhi ng pag-asa na ngayon ay malalabay na puno na. Tumayo ako at binuhat si Mateo. Naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan sa aking dibdib. Tumingala ako sa asul na langit, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naglalakbay ng may kapayapaan. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang Sofia na dating martir ay matagal na nating nabaon sa limot. Ang Sofia na narito ngayon ay isang babaeng marunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng credit card o sa laki ng penthouse. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya, isang pamilyang tunay na nagmamahal, at ang kalayaang maging kung sino ka talaga. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon, narinig ko ang mahinang tunog ng mga kampana mula sa malapit na kapilya. Isang panalangin ng pasasalamat ang namutawi sa aking mga labi. Tapos na ang gabi. Ang umaga ay hindi lamang dumating. Ito ay nananatili na sa aking buhay. Ako, si Sofia Monteverde. At ito ang aking huling pahina ng tagumpay.